Ginamit na ni Yuji Itadori ang kanyang cleave and dismantle. But this time, hindi sa kanyang domain expansion kung hindi mismong i-deploy niya ito tulad ng paggamit ni Sukuna before. At ang mas malala pa dyan, ginamit ito ni Yuji in a scale na mas malaki pa sa paggamit ni Sukuna. Literal, na kasing laki ng mga buildings, kasing laki ng city ang ini-launch niya na dismantle. Along with it ay ang paggamit ni Yuji ng Black Flash hindi sa consecutive attacks guys. Isang atake lang, isang suntok, Black Flash agad. Almost as if kaya niya na talagang gamitin ng Black Flash at will. Rason kung bakit ang lahat ng nagtangkang pumalag dito kay Yuji sa chapter na ito patay, durog at malapit sa kanilang kamatayan. Kung gusto nyong malaman kung sino yon, panoodin nyo lang video na to. Dito din natin makikita guys kung paano makakapag-create ng panibagong atake itong si Dabura sa pamamagitan ng paggamit ng technique reversal. Isang literal na open na attack na para bang isang black hole na almost as if ito naman ay ang purple ni Gojo Satoru. Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler para sa Jujutsu Kaisen Modulo Chapter 20. Kaya naman wag na nating patagalin pa. Let's go! Nang dahil na nga sa napaka-OP na piercing blood na inilaunch nitong si Yuji sa building, nag-retaliate ngayon ang mga Simorians guys. At ang lumabas sa building para atakihin itong si Yuji ay walang iba kung hindi si Oski. Gamit-gamit ang kanyang sariling sandata na para bang isang cleaver, para bang isang war axe, tinangka niyang hampasin at wasakin ang katawan nitong si Yuji. Pero ang ginawa ni Yuji guys, aura farming move na naman. Hindi siya gumalaw, tangi ang kanang kamay niya lamang ginamit niya at sinalo niya ang atake nitong si Oski nang para bang wala lang. Hindi makapaniwala itong si Oski dahil lang tiningnan niya ang kanyang blade, hawak-hawak ito ni Yuji nang hindi pa pwersado guys. Literal na para bang kinikiliti lang dito ni Oski itong si Yuji. At napansin din niya, pinapalagatok na nitong si Yuji ang kanyang kaliwang braso. At dito niya nga napansin na para bang nagcha-channel na ng energy itong si Yuji sa kaliwang kamao niya, para bang naiipon na dito ang kanyang cursed energy. Napapansin pa lang ito ni Mino at nitong si Oski, kinikilabutan na silang dalawa hanggang sa isinuntok na ito sa kanya ni Yuji and immediately isa itong Black Flash guys. Lumipad at talagang tumalsik itong si Oski sa pamamagitan lang ng isang napaka-effortless na atake mula dito kay Yuji. And also guys, alam nyo naman na nabanggit before na hindi pa kayang kontrolin ni Yuji ang Black Flash at will. Almost lang. Pero ngayon, magbabago talagang isip nyo dahil para bang isang atake lang Black Flash agad, talagang literal na parang nakokontrol niya na to. Kawawa ang kalagayan dito ni Oski guys, talagang nagpatalsik-talsik at nagpaugtol-ugtol siya sa mga building dahil sa impact ng atake nitong si Yuji. At kung titingnan natin, talagang para bang patay na siya dito. But surely, meron pa namang konting natitirang buhay sa kanya and unconscious lang siya as of the moment. Pero at the very same time, hindi din hinayaan itong si Yuji na nakatayo at nanunood lang sa kanya si Mino. Pasimple niya itong pinatamaan ng kanyang piercing blood or ng kanyang blood manipulation. Hindi nga siya gumamit ng named attack dito guys. Pinadaplisan niya lang ang piece niya dito nitong si Mino at nilagyan ng poison ang kanyang katawan. Napakalital ng poison sa blood nitong si Yuji to the point na konting daplis lang, konting galos lang ang tumama dito kay Mino. Instantly umepekto ito agad. Hindi napigilan ni Mino na magsuka at mahilo. Pero kahit na ganon, pinipilit pa rin niyang kausapin dito si Yuji. Itinatanong niya kung anong ginagawa ni Yuji, bakit nandito siya ngayon at ano ang kanyang goal. Na sinagot naman nitong si Yuji na wala daw talaga siya honestly pakialam sa kung anong nangyayari. Dahil in this era, hindi na daw siya significant. Tulad ng mga old soldiers, hindi sila nawawala, hindi na importante ang kanilang pagkamatay. Talagang normal and essential na nag-fade away na lang sila. Pero ngayon, kitang-kita natin na hindi yung totoo kay Yuji. Si Yuji ang pinakamalakas ngayon sa verse at mas lalo nyo yung maiintindihan mamaya. Ayon dito kay Yuji guys, hindi niya pinaplano na mag-interfere sa nagaganap ng mga laban ng mga apo ni Yuta. Ang dapat niyang gawin, ang the best na pwede niyang i-perform ngayon ay ang siguraduhin na hindi mag-overlap ang dalawa. Na hindi magdidikit ang dalawang nangyayaring duelo para hindi sila magkagulo. At hindi lang yun, kapag natalo daw, ang mga apo nitong si Yuta, papatayin niya kung sino mang tumalo dito. At alam natin na hindi nagbibiro si Yuji sa statement na yon. Hindi siya overconfident, kaya niya yung gawin. Kaya niyang i-pull off lalong-lalo pat hindi pa nga niya pinapakita ang lahat ng abilities niya.
Hindi din natin alam guys kung tutupadin ba ito ni Yuji, especially dahil alam din naman ni Yuji na pwedeng mamatay itong si Yuka sa ginagawa niya. At pwede din niya itong may ligtas kung papatay niya si Dabura at papatay niya si Mahoraga. But the thing here is, kino-consider din niya ang feelings noon ni Gojo Satoru. Alam niya ang nararamdaman ngayon ni Dabura na loneliness. Ang rason kung bakit hinahayaan niya itong mag-enjoy at makipaglaban ngayon kay Mahoraga. While on the other hand naman, mas lalo pang nagiging mas malakas itong si Dabura. Napakatindi ng development and growth niya sa nangyayaring laban niya kontra kay Mahoraga. Ngayon guys, kung nakita natin sa previous chapter ang napakabilis na movement speed nitong si Dabura at ang kanyang atake na para bang isang miniature Fuga, ngayon may mas matindi pa siyang ginagawa. Humahanap siya ng paraan para gamitin ang kanyang positive energy. Ang ginamit niya para mahilang kanyang katawan, ang ginamit niyang reverse curse technique guys. Ayon dito kay Dabura, kung kaya niya itong gamitin sa katawan niya, there should be a way para magamit niya ito as an offensive technique. Kaya ang ginagawa ngayon ni Dabura, iniipon niya ang lahat ng kanyang positive energy. Ginagawa niya itong napaka-compact at napaka-solid as much as possible. To the point na nagsalita na naman dito ang narrator guys, at ayon sa narrator, once again, nakapag-create na naman itong si Dabura ng isang napaka-OP na technique na potentially kayang one-tapin si Mahoraga, na from our perspective, pwedeng tawagin natin ito na isang black hole kung wala tayong context. Dahil kung pagbabasehan natin ang itsura nito, literal na parang black hole talaga ito. But for me, mas maikukumpara ko ito guys sa purple ni Gojo Satoru. Oo, ang reversal technique ni Gojo ay ang kanyang red, pero alam naman natin na mas malakas ang purple, obliterates anything in its path. Literal na para bang ganun din ang magiging susunod na atake ni Dabura. Ang tanong, tatama ba ito kay Mahoraga? Switching of scenes na naman at makakarating naman tayo ngayon kay Rika at kay Tsurugi kontra dito kay Maru. Napaka-OP din talaga nitong si Maru guys. Lahat ng pwede niyang gawin, ginagawa niya. Gumagawa siya ng mga ice pillars, ng mga shards of ice para pigilan itong si Rika. Pero itong si Rika naman nag-a-adapt lang din. Ginagamit niyang mga ice na yon para mag-launch ng mga projectiles dito kay Maru. Nagpatuloy ang laban sa gitna ng dalawang ito, hand-to-hand combat, mas marami pang martial arts flex na kanilang mga capabilities. Hanggang sa dumating sa punto, ifinalik nitong si Rika ang kanyang finger. And immediately nag-open ang shadows dahil alam naman natin guys, itong si Rika may ability na mag-serve as a vessel ng mga curse tool nitong si Yuta before. Ginawa niya ito ngayon at mula sa kanyang inventory na ilabas niyang soul split katana. Para sa mga nakasubaybay, alam nyo na guys kung gaano ka-OP ang weapon na ito. Hinawakan nila itong dalawa ni Tsurugi at dito nakaramdam agad ng kaba itong si Maru. Ayon dito kay Rika, ipupur at itataktak niya ang lahat ng kanyang power dito sa soul split katana. At ang dapat lang gawin nitong si Tsurugi ay ang ihampas, slash ito ng kanyang ubod ng lakas. At kahit na ano sa harapan nila ay magagawa nilang wasakin. Pero at this point, may nangyari na unexpected. Maging itong si Maru nagulat at hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Napakaraming amount ng cursed spirit ngayon ang naglilipa na. Sobrang dami na para bang mga langaw ito. Para bang mga horde ng ibon na lumilipat ng kanilang territory. Sobrang dami to the point na para bang nababalutan na nito ang langit. Ayon dito kay Yuji, possible na dahil ito sa kagagawa ni Dabura. Dahil ina-underestimate ni Dabura ang mga cursed spirit na ito at ang kanilang senses. Chances are, ayon lang sa akin to guys pero feeling ko naramdaman ng mga cursed spirit ang china-channel na positive energy ni Dabura. Kaya natakot sila at umalis sila sa territory nila sa Tokyo. Kaya ngayon, palabas na sila ng Tokyo dahil nga ayaw nilang manatili doon at ang mga humans na ngayon ang magiging endangered dahil nga sa lalabas na sila sa mga human territories. Pero ayon kay Yuji, walang problema. Alam niya kung anong dapat gawin. Mapapangangan na lang kayo dito guys dahil ngayon gagamitin naman ni Yuji ang kanyang bersyon ng dismantle. Inilaunch niya ang kanyang technique na ito or sabihin natin ang technique ni Sukuna na na-adapt niya. And immediately ang lahat ng mga cursed spirits na yon nawasak, natunaw, namatay. Nakita nyo naman guys kung gaano kadami ang cursed spirit na yon pero winantap yung lahat nitong si Yuji. Tingnan nyo na lang kung gaano kalaki ang size ng kanyang dismantle. Mas malaki pa sa isang high-rise building. At kung titingnan nyo ang naging epekto ng atake niya, ang impact, ang napakalaking distraction dahil sa ginawang dismantle ni Yuji, napakalaki.
Literal na para bang sa normal na dismantle niya ay nakapag-create na siya ng kasing size ng destruction na kayang gawin ng domain expansion at ng fuga nitong si Sukuna. Kaya naman talagang hindi nakakapagtaka kung sabihin man ni Yuji na kaya niyang patayin itong si Dabura at itong si Maru ng walang kahirap-hirap. Literal na siya ngayon ang god ng JJK verse. Alam natin guys na may napakatinding epekto ang mga cursed spirits sa third eye ng mga Simurians. Ngayon pa kayang napakarami nito. Pinatay pa ito ni Yuji, nagkakaroon nito ng napakatinding impact kay Maru. At dito din, hindi inaksaya nitong si Tsurugi ang pagkakataon. Sinubukan niyang hiwain itong si Maru gamit ang Soul Split Katana pero naharangan nito ni Maru ng mga debris. Dahilan din kung bakit nabanggit ni Rika na napaka-shallow. Napakababaw daw ng ginawang paghiwa nitong si Tsurugi. Na alam naman natin guys, sinadya niya yun. Walang kahit na anong kayang maging durable sa harap ng Soul Split Katana. Which means, sinadya yun itong si Tsurugi dahil ayaw niya itong patayin. Gusto niya lang itong pasukuin sa duel nila. Pero mas lalo lang ginanahan dito si Maru na makipaglaban sa kanya ngayon. Pero ngayon, nahulog na ang maskara ni Rika mula sa mukha nitong si Tsurugi. Habang nagpapasalamat si Tsurugi at sinasabi na thank you, Rika-san. Nangangahulugan ba na nag-run out na ang natitirang cursed energy para patakbuhin si Rika mula sa ring? I don't know pero I think dito magsisimulang ma-awaken ni Tsurugi ang tunay na heavenly restriction niya. Dahil ayon dito kay Maru, unti-unti daw na nauubos ng amount ng cursed energy mula sa katawan ngayon nitong si Tsurugi. Dito nga ba mangyayari ang kanyang awakening? I don't know guys. However, this is where the chapter ends, but don't worry dahil by this weekend ay maire-release din naman natin agad ang full chapter review para sa chapter na ito. Para sa mas detalyado, confirmed na mga information at mas malinaw na mga panels, siguraduhin nyo na nandun kayo guys. Siguraduhin nyo na naka-like, naka-subscribe at na-ring nyo ng bell button para ma-notify kayo once na ma-upload na natin ang video na yon. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.